na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, supported yan ng document with the authentication. Bakit si Lisa Tanas, ang mga nagko-comment sa kanya ay mga trolls? Ito yung sinasabi ko sa inyo na ilang beses ko na ipakita ito. Okay. Ito, yung kanya family mass of the third Sunday. Itong mga ulo na ito, hindi pa masunog ang mga puking ina. Wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga reaction ng Big Peach. Ito ho nga po si BP Sara at si Miss Maharlika, iniimbitahan ho dyan sa Senado. Kaya mga kapit, subaybayan ho natin. Ito ang magiging pahayag ni Miss Maharlika patungkol dito. Hindi lang din ho yan. Bakit nga ba itong mga trolls ng alam nyo na ho, ni Lisa Araneta, dyan lang ho sila. Umaasa, yan ho ang ating mga pag-uusapan. Hindi lang din yan mga update dahil sinabi na nga ni Kong Dante Marcoleta, dapat i-take down itong mga fake news peddlers na paulit-ulit naninira ng alam nyo na ho yan mga reaction update page. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Direkta na ho tayo, sabay-sabay ho tayo mag-react sa mga matatalinhaga, maiinit na balita dito kay Miss Maharlika. Kaya mga ka-update, direkta na ho tayo. Transparency Act of 2025 by Senator Soto. Senate Bill number 4090, an act banning the operation and financing and troll farms, prohibiting the use of public funds for their establishment or maintenance, prescribing penalties therefore. So nag-ano ako dyan, nagsubmit ako, tapos binigyan na ako ng Zoom link ha. Okay, kwento ko lang sa'yo. Dapat nandoon ako kahapon. Di sana akong bidabidahan doon. Kaya, ang eksena kasi mga atchi, eto na nga. So, binigyan na ako ng Zoom details. Okay? Binigyan ako ng Zoom details ni Miss Comsec. Okay? Eto, kasi I just want to tell you the truth, guys. Ayan, no? Ayan. Nag-agree, nag-umuo na ako, na-attend ako ng bonggang-bongga. But, I realized, darling, shit. Sabi ko, may kaso akong hinaharap. Yung kinaso sa akin ng Bangag Administration na gumamit ng mga proxy dito sa Amerika. So, might as well inform my lawyer. Pero ako talaga, I was ready kaya nag-ano na ako. Umuo na ako. But I realized, sabi ko, ay, oo nga, no, dapat pala in-inform ko yung abogado ko. So, in-inform ko yung lawyer ko, okay? Ang sabi ko sa kanya, kung sabi ko nga sa kanya, okay, ang sabi ko sa lawyer ko, saan ba yung email? Okay, Philippine hearing, okay? Sabi ko, hi, okay? Sabi ko, the Philippine Senate is inviting me to participate as a resource person today. Pero, yeah, today, sabi ko, with regard to 3 Senate bills. Copies of SBN have been attached. Would you advise me to participate? Sabi niya sa akin, my first reaction is no. Sabi niya, there's just too little time. Ganyan. So anyway, di kinausap ko si Spokes Harry. Spokes, inimbita ako ng Senate. Sa tingin mo ba, susundin ko yung lawyer ko? Sabi niya sa akin. Sabi niya, sa tingin mo ba, susundin ko yung lawyer ko sa Amerika? Sabi niya, oo, sundin mo, wag ka matigas ang ulo. So, long story short, sinunod ko yung mga yung law firm ko na wag kang epal-epal dyan. Wag kang epal-epal dyan. Huliin ka, baka gagawin ka nila ang ginawa na kay partner. Hindi naman ako uwi, di ba? Siyempre, ang sinasabi dyan, resource person kung paano ka makakatulong, di ba, sa mga kumakalat na fake news. That's why ito dapat ang vlog natin kahapon. But ganun pa man, itong Senate bill na ito, ay tungkol daw sa pagkalat ng mga false content and fake news sa Philippine Internet. Kung ako sana ay na-imbita doon, ang sasabihin ko kay Soto, sa lahat doon, kung ano man itatanong niya, pero alam ko, maaari may mga ipapakita silang mga chuchu-chuchu, pero I know what to do kasi binasa ko na yung bill at binasa yung mga strategy, nag-strategize na rin ako kung ano ang isasagot ko. But you know what? Sa mga senador, alam naman natin yung mga iba dyan, hudas. Okay? Ang punto de vista ko lang dito, paulit-ulit na lang yung mga hearing na ganito at napakaganda actually ng mga Senate bill na ito. But, Tito Soto, Senator Robin Padilla, okay? Kasi nakita ko doon sa Senate hearing, nanood ako, 3 hours lang yata natapos. So, inimbita yung mga
mga taga-NBI, taga-DICT, andun yung mga ulol na taga-PCA, PCO, then kung sino-sino pa. Alright, so ang question ko kasi dito, ang sabi dito sa act na ito, Senate Bill, not act, Senate Bill 191 ni Tito Soto, prohibiting the publication and proliferation of false content and fake news on the Philippine internet, providing measures to counteract its effects and prescribing penalties therefore. Tito Soto, okay, maganda ito, talagang dapat mapanagot yung mga nagpapakalat ng fake news. Kasi recently, nagpakalat yung mga Team Alpot ng fake news about me. Di ba na? Nagpakalat ng code card. Actually, Team Bangag yun eh. Halos magkatandim na ang Bangag at saka Team Alpot. Na ako daw ay pinagmumura ko daw, si Inday Sara, yung mga abogado na may mga minensyon, pati si Attorney Vic na kaibigan ko. So, eto dapat yung mga pinaparusahan. At sang-ayon ako dito sa mga batas ng mga bills na isinusulong. Kasi kahit ako, biktima ako niyan. At Tito Soto, Senator Robin Padilla, tuturuan ko kayo. Pumunta lang kayo sa page ni Lisa Tanas Marcos. Pumunta lang kayo sa page ni Bangag. Yan mismo ang PCO, Undersecretary si Clarissa Taratara, ay isa ng fake news. Isa ng kapike-pikean. So doon pa lang, doon na, doon na tayo magkakaalaman. Alright? So yun mga kababayan. Okay? Ngayon, ang sinasabi kasi doon, dahil si Senator Marcoleta, mga palangga, nagpakita ng cue card din. Na sinasabi, Marcoleta, tanggal na sa Senado. Yung mga ganon, di ba? Okay? So ako, biktima din ako ng fake news. Ilan ba ang mga binato sa akin? Maharlika, pumatay ng tao. Maharlika, nagtatago sa Mexico. Yung mga ganon, di ba? In the past. But sana ang headline, Maharlika, ang ganda-ganda ng alindog. O di magkakasundo tayo, di ba? Anyway, now, mga kababayan, okay? Ano ang eksena dito? So ngayon, here we go, Proton Mail. Okay, Proton Mail. Oh, by the way, mga darling, thank you sa panonood kanina ng aking short live sa Alindog TV21. We reach 1,000 followers. Yay! Mag-follow kayo doon sa aking Alindog TV21 kasi ibibenta ko lahat ng aking pag-aari. Di ba? Gonna go live selling about life, artista, buhay, you know that already. Okay, now here we go, sago. Okay do. Nasa na yon? Okay. So let's talk about okay, here we go. Now, okay, yung Senate bill. Okay, asa ba isang Senate bill? Okay, Gmail, dami ko sing email. Ayun, dami ko sing Gmail ni Palangga. Another thing doon, yung pinag-uusapan nila, yung banning the act. Okay, Senate Bill 4090, banning the operation of financing of troll farms, prohibiting the use of public funds for their establishment or maintenance and prescribing penalties therefore. Meaning, ang target ng act na to, at napakaganda ito, ng bill na ito, napakaganda ito kasi ibaban yung mga operation, okay, sa pag-finance ng mga trolls na ginagamit ang pera ng bayan. And good example dyan, alam niyo kung magagaling lang talaga kayo, okay, na mga senador, lalo na ikaw, okay, Senator Tito Soto. Okay, dapat ipatawag nyo, kung gusto nyo ng resource person, ipatawag nyo yung putang inang Lisa Marcos na yan, yung bangag na Marcos Jr. na yan, kung paano nila ino-operate yung trolls nila, paano nila binabayaran, galing sa pera ng bayan, yung mga trolls na pare-pareho, kumbaga simultaneous, okay, yung kanilang comments, then uniform, pare-pareho. Kahapon pinag-usapan nyo yung lock profile. Din yung kanilang mga profile is it's either mga aso, pusa,
or foreigner, mga ganon. So if you want to get someone, okay, na resource person na may eksperyensya when it comes to trolling, the best resource person, ipatawag mo si Satanas, yung putang inang babaeng yan. Yang magnanakaw, adik, kidnapper, at si Marcos Jr., sila ang pinakamagandang resource person to help you, mabigyan kayo ng kaliwanagan kung saan o magkano ang binabayad nila sa trolls. Katulad na lamang, di ba, recently doon sa budget deliberation na nahuli, na pinag-usapan, even ni Congressman Marcoleta, na mayroon silang vault, ang PCSO, na 50 million pesos daw, na nakalagay doon sa, ano na yon, sa vault na yon, at nalaman doon na yung cash na yon, cash on hand, cash sa vault, ay pinamumudmod sa kanilang mga trolls. So if you want to solve the problem, Tito Soto, actually gustong-gusto ko pumunta. Kung hindi lang ako na-advisean ng lawyer ko na you're not supposed to go there because you have ongoing case, it will jeopardize to your case, I don't know, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko naman sa kanya, you know, mag-zoom naman, no, it doesn't matter, ganyan-ganyan. So syempre, masunurin ako kung ako lang talaga, you know, gagawin ko yun. So, ang punto de vista natin dito, bakit may ganong Senate hearing, di ba? Hinahire yung mga eksperyensyado na mga tao na pwedeng makapag-contribute para makapag-craft ng isang, makapag-craft o makabuo o makapasa tayo ng isang batas na katulad nga nito para labanan ang troll farms ni Lisa Tanas ng mga politiko, di ba? Here's the thing. Tanungin natin kay Katrina Ponce, yung putang inang babaeng yan, na nagbibintang sa akin na ako daw ay bayaran ng China. Kaming dalawa ni Sas, kami daw ay binabayaran ng China at yun, binabayaran daw kami ni Martin Andanar. Remember that? Ikaw putang ina ka, Juan Ponce, ano pangalan? Katrina, ay anak nung nategi na, buti na lang. Hindi pa kayo nategi lahat. Okay? Ito tatanungin kitang puki ng ina ka sa pagbibintang mo sa akin. Okay. Ano ang ginagawa, okay, ng vlogger nyo sa Thailand? Na according to my source, di umano, putang ina ka, Ponce, ay binabayaran mo, binuutusan ka ni Lisa Marcos na magbayad ng 200,000 a month doon sa vlogger nyo na pinagtatago nyo sa Thailand. At nalaman ko ngayong araw na ito, kaya nyo pinatatago sa Thailand dahil itong vlogger na ito ay inutusan nyo bago mag-eleksyon. Di umano, allegedly, para pasukin, aside from De Lima, si Madriaga. Para i-connect kay Inday Sara at sirain si Harry Roque. Si Attorney Harry Roque. Yaan, bago pala mag-eleksyon, itong vlogger na ito, binabayaran mo daw, sumagot ka, Katrina putang ina Ponce, yang hayop ka na nagbibintang ka sa akin, tinatanong kita, totoo ba na binabayaran mo si vlogger sa Thailand ng 200,000 at pinatitira mo sa hotel na puki ng ina ka? Senator Tito Soto, total, inimbitahan nyo naman ako dito. For sure, naririnig nyo ako. Ipatawag mo si Katrina Ponce. Dahil yung hayop na yan, nagpakalat ng kasinungalingan na ako daw ay bayad ni Andanar. Kaming dalawa ni Sas. That was last year. At dapat daw hindi nanonood kayo kay Maharlika. You know, you can Google that. Ipatawag mo yan kasi you talk about crafting laws, bills, chuchu-chuchu, ibaban yung operation ng pag-finance sa mga troll farms, using or prohibiting the use of public funds. Yan, yung puking inang Katrina Ponce na yan. Yan ang imbestigahan nyo para Katrina Ponce Enrile. Tama ba? Katrina Ponce Enrile. Diba, yan ay sinabi mismo ng magulang niya na siya ay addictus. Inamin niya ni Enrile nung na tegi na yung mga putang inang yan,
yung mga salot sa bayan, inamin mismo ni Enrile na yung si Katrina Ponce ay addictus yan, isa sa mga articles. Kaya nga, di ba, friends with the same pulboronic singoting, flock together. Kaya yan ang ina-appoint ni Marcos Jr. ni Bangag ang mga adik o dating adik na kasama niya sa pang-sisinghot. Kaya Tito Soto, Senator Robin Padilla, my good friend, you want to solve this, gusto mo makapag-contribute yung tang-inang Ponce Enrile, Katrina na yan, imbitahin mo kasi may nag-report sa akin na not only one vlogger, sinusweldo niya 200,000 a month. Okay? Yung aking dating kaibigan, nandoon sa Thailand. Okay? Hindi naman kasi yan ganyan ang usapan namin eh. Yung kaibigan ko na nagsabi na anak, ganito ganyan, kailangan kong mangibang bakod kasi hindi ako nakakakuha ng tulong sa mga Duterte. Ang sinasabi ko, okay, choice mo yan. Wala akong magawa dyan, ganyan-ganyan. Pati hindi ko akalain na sisirain si Inday Sara. Hindi ko akalain na ganito na binabayaran according to my source. Okay, na binabayaran sila, not only her, yung isa pa, yung isang tabatina. Okay, kakapal kasi naman ng mga mukha, hindi ko kaya yun eh. Di ba? Well, sabi ko nga, maiintindihan ko kung magtatrabaho lang kayo. Kasi ang sabi sa akin, ipopromote lang yung mga kaputahan ni Lisa Tanas. Yung mga ginagawa ni Lisa Tanas. Kaya nung nag-usap kami nung time na yon last year, that's okay. Hindi kita I'm not gonna oppose, kung yan, ibibigyan ka ng trabaho to promote the tourism. Yun kasi yung sinasabi sa akin na, anak, ganyan-ganyan, ipopromote lang namin ni Tabachocho yung what you call it? Tourism. You know that, right? Yung tourism. Sabi ko, hindi ako, magkakaibigan tayo, hindi ko kayo gagalawin. Wala tayong galawan. Kung yan ang pinapagawa sa inyong gobyerno, dyan kayo kikita ng pera. Ang sabi ko naman, sino ako? Hindi ko naman kayo kaya bayaran o swelduhan o whatever. Do you do your thing if that's for the country? Tourism, kasi kahit na demonyo to si Bangag, kahit pa paano may mga natitira pang mga konting tao na gumagawa ng tama. Ang punto ko lang, nag-evolve kayo sa pagiging demon. Diba? Na kailangan sirain sa Harry Roque, kailangan i-link si Harry, at ngayon sirain si Inday Sara. Yun yung punto ko. Kung nanindigan sana kayo, kasi I remember these people. I'm sorry but not sorry. No? Kasi naalala ko ito nung, kung hindi ako nagkakamali, last year, na pumunta sila sa Quiapo. This is documented. Pag dumating ang panahon, this is documented actually, na-document ko to, na pumunta sila sa Quiapo, parang nag-survey sila doon, na, sino pong gusto nyo? Si Sara o si Bangag? Sino po bang malakas, si Sara o si Bangag? So, ang daming, sinabi mo to sa akin, na sinabi mo, talagang malakas si Sara. Pero ang ginawa ninyo, inedit nyo yung video. Diba? Ang nilagay nyo doon, yung mga ilan-ngilan na minumura o minumura si Sara or something. You know that. Munti ka pa nga mahimatay doon, diba, my friend? Yun lang yung sa akin. Nag-usap tayo, wala tayong pakialaman, hindi ko kayo pakikialaman, kasi ang sabi mo ay sa tourism ka, tutulong kasi sweldohan ka nila. Yun naman din ang gusto ko, na magkapagtrabaho kayo, kasi kailangan din naman natin ng pera. But kung gagawa ka ng mali, magpapabayad ka, which is we have to investigate. Kaya nga dapat ipatawag ni Tito Soto yung kiki mong matigas o bilat mong baog bilat. Ikaw, Katrina Ponce, dapat ikaw ang pinapatawag sa Senado. Hindi ako. I would love to go. It so happened my lawyer's advice na no, you have to prepare, Ang punto de vista natin dito, marami pa ako mga kaibigan na nagtatrabaho sa government. Nga ba dyan, mga puting ahas ko, Miss Marlica, sokang-soka na kami kay Bangag. Hindi porket nasa under kayo sa Bangag administration, kaaway ko na kayo. As long as you do good.
Pero kung babayaran ka na, which is kailangan nating imbestigahan si Katrina Ponce, kung babayaran ka na ng 200,000 a month, at yan ay galing sa pera ng bayan, which is yan ngayon, yung Senate Bill 4090 na pinag-usapan kahapon, na dapat nandoon ako, na ibaban yung pag-finance sa mga trolls, Senator Robin Padilla. Nagme-message kami niyan. By the way, kahit anong sira ng mga alpot na ito, between my friends, na minura ko daw, minura ko daw sila, Senator Robin Padilla, nag-sign ba si Robin Padilla sa kanyang, sa kanyang tie, mangi-scam na naman kami. 'Di ba? Si Inday Sara. Ito kasi yung optics ng bangag at ng mga alpot. Okay? Alam nyo, mga kaibigan ko yan. At I'm not that kind of person na porket yung kaibigan ko, ganon, uudyokan ko sila. Huwag ka makipagkaibigan sa mga alpot na yan. Kasi ang bilat niyan sobrang bikangkang. I don't do that. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang punto de vista yan, Senator Soto, okay? Alam mo, kung aatid naman ako doon ako sa Senate hearing, of course, hindi ko yun vlog. Yan naman, pupunta ako doon, tatanungin nila ako, I have to give respect to these people kasi yung forum yun di ba? Magtitake ka ng oath and everything. Aasahan nyo at bibigyan ko kayo ng respeto. Hindi naman ako barbaric, katulad ng iba. Natural, alangan naman mura ako ng putang ng mga bilat, bagong bilat, maganon-ganon ako. Di pinatayan nyo ako ng mikropono, di ba? Okay? So ngayon, ang problema nga, ito. Ang problema natin yung bangag. At hindi natatapos, huwag tayo maglokohan. Ang pinaglalaban ko dito, saan ka, kung mapapatunayan natin na si Katrina Ponce Bigatla, nagbibigay sa mga vloggers, not only one, ng 200 a month, pagpapaliwanagin ang kiking inang ito. Kasi pinagbibintangan ako nito, nabayad daw ako ni Andanar. Last year kami ni Sas. Okay? 'Di ba? So yan, magpaliwanagin nyo kasi nagsusulong kayo ng batas na ganito. What else? Ano pa tong batas na sinulong nila? Senate Bill 1441, the Social Media Fairness and Algorithmic Transparency Act of 2025. I think itong pinag-uusapan nila doon kahapon, kasi katulad ni Harry, katulad ako, controlled yung distribution ng aking vlog. Okay? Dahil nga ay naharangan. Kumbaga, yung algorithm, imbis na kumakabog, na parang usok, humaharang. Kung natatandaan niyo ang aking Maharlika channel, excuse me, 900 plus, by now, baka may higit na 1 million yun, baka 2 million na yun ngayon, ay pinatumba yun ng Bangag Administration at nireklamo nila sa Facebook, na nag-email sa akin yung Facebook na kiniklaim nila na the name Maharlika is a government entity. Yun yung reason nun Actually, lalaban ko hanggang ngayon. Di ba? Another yung Maharlika Boljakera natin, tinake down yun. Yung tinake down naman yun, walang kaabog-abog. Ito yun kasi gusto ko tayong patahimikin. Ang sa akin lang, mga senators, katulad ni Senator Marcoleta na nagpapakita doon na ang daming, I think 4 na post yung disinformation. Okay? Nandoon sumagot sa hearing si Vera Files na ang sinasabi ni si Ellen Tordesillas, ikakwento ko na lang sa inyo. Ang nangyari kasi doon, sinasabi ni Senator Marcoleta na itong Q card na ito, yung Q card na ito, sinasabi na Marcoleta tinanggal na sa Senado. Kumbaga puro fake news kasi sa panahon ngayon pwedeng ilagay yung mukha natin tapos lalagyan akala sinabi. Akala na ilagay yung mukha ko tapos magsasalita ng Maharlika, minura si Sara ng ganito, ganyan. Kaya nga kailangan ko kayo i-educate. Or not really educate nyo, gisingin ang inyong mga diwa. Pag may nakita kayong cue card na sinabi ni Maharlika na minura si Sara na ganon, dapat narinig nyo sa bibig ko. Kasi kilala nyo ko na ang vlog ko, not really into writing, but into Right? Yun yung punto natin. So ngayon, dahil syempre gusto kong gibain ni Lisa Tanas, ni Bangag, nakikipag-alyado sa Team Alpot. But darlings, mga palangga ko, hindi nila matitibag ang isang Maharlika na nagsasabi lamang ng totoo. Kasi the ultimate defense
okay, ng isang vlogger, whether kasuhan ka or what, ay truth, katotohanan, even sa mga kaso ko. Hindi ito malicious intent. Kung sinabi ko sa inyo na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, supported yan ng document with the authentication. And now, dahil dito kay Katrina Ponce, dahil wala akong hawak pa na transfer, kaya gusto ko imbestigahan itong kiking inang ito, kung totoo ba na binabayaran niya, okay, yung dati kong kaibigan ng 200,000 a month. Okay, yes, Maribik Tadjam, uy Palangga, how are you na? Totoo po yan, hindi kayo matutumba kasi truth always wins. Exactly. Then, pinapatira pa doon sa mga hotel-hotel. Kaya tubig. Okay? So, yun. Mga kababayan. So, you talk about crafting laws, pag-usapan yung mga Senate bill, chuchu. Tapos, ayun, balik ako din kay Senator Marcoleta, na tinatanong niya si Ellen Tordesillas at ang Rappler na bakit, na-report na namin sa inyo na itong article na itong Q cards na ito, na quote card rather. Itong quote card na ito na sinasabi na ako daw ay natanggal na sa Senado at ganito, ganyan. Bakit hindi kayo nagre-react agad? Bakit hindi nyo tinatanggal yung post? Maganda naman din yung paliwanag ng Rappler at ng, ng Tordesillas kasi wala silang power para i-take down. Kasi ang may power niyan, yun yung pinipilit din ni Senator Robin Padilla, which is ang may power talaga niyan yung Facebook, yung platform. Diba? Unless na gumawa kayo dyan ng sarili nyong platform, instead ng Facebook, mag-create kayo ng Filipino-owned platform. But again, tama yun na hindi sila nagtatanggal. Pero ang problema sa Rappler at dito kay Tordesillas, ang sinasabi kasi, tiyatanong kasi ni Senator Marcoleta na paano ninyo ginigauge yung pagpa-flag ng mga posts. Sabi daw nila, based on prioritization. Pinaprioritize. Now, ang question, sino ang pinaprioritize ng Rappler at ng Vera Files? Para not taking down, but ipa-flag yung mga post natin o yung mga rate. Ako, pina-flag din ako ng mga hayop na yan. Katulad na lamang yung pinalabas ko, ang video ni Bangag na nagpupulburon. Kinlag ako ng mga pukinang inang yan na fake news daw. Pero, yung ulul na Rappler at ni Tordesillas na yan, hindi sila nag-reach out sa akin o hindi man lang nila hiningi sa akin yung authentication na addict si Marcos Jr. So ngayon, ang nakikita ko dyan, Senator Soto, Senator Robin Padilla, hindi nyo masusolusyonan. Okay? Itong ano na to, tungkol dyan sa pag-take down. Senator Marcoleta, I'm sorry, pero I don't think na masusolusyonan nyo kaagad. Na kapag, like ako, di ba, ipi-fake news ka, mapapa-take down mo kaagad. Kasi to me, that's dictatorship. Although alam natin na fake news, dapat dumaan sa process. The problem nga, narinig ko kahapon dun sa Senate hearing na dapat nandoon ako, sinasabi ng Rappler at ni Tordesillas, based on prioritization o pina-prioritize nila. Kaya nga kung ako nandoon, which is I'm not allowed to ask question dahil kung ang resource person, kasasagot ka lang doon. Pero kung ako may karapatan na magtanong doon, by the way, what kind of o ano ang basis ng prioritization? Pina-prioritize niyo ba yung mga vloggers na pro-Duterte? Di ba? So yung mga ganon. Doon sa 3 hours na panonood ko, sinasabi ng Presidential Communication Office, yung si Mon Ilagan, di ko alam, nandiyan na pala yan, pati yung Precious si Polito, nandiyan na pala yan sa Bangag Administration, na sinasabi nila, actually mayroon silang program to, what do you call it? Awareness, you know, doon sa mga fake news posting, chuchu. Gusto ko ang sabihin, dapat kasi yung mga senator, like si Tito Soto, si Robin Padilla, si Congressman Marcoleta, si Stulfo, nandoon din. Dapat kasi yung mga staff ninyo, dapat nag-ready kayo. Niready nyo si Clarissa Taratara. May mga print kayo, may mga videos kayo. Dapat sinampal nyo yung taga-PCO na, hey, pwede ba naming malaman? Bakit ito? Sa susunod na hearing, sir, okay, kayo dyan,
I-print out nyo. Tinuturuan ko kayo para mapagaan ang buhay nyo. I-print out nyo lahat ng nagko-comment kay Lisa Tanas. O i-screen record nyo kasi ginawa ko yan. I-present nyo sa taong bayan, pagpaliwanagin nyo ang PCO. Na you, Mon Ilagan, Precious Hipolito, Clarissa Taratara, o sino man mga kiking inang mga yan, sinasabi ninyo, okay, na kayo ay may mga programa para to counteract o to anti-fake news. Pero tignan nyo ito. Tignan nga natin. Lisa Tanas, tignan natin to. Pero tignan ninyo, okay, si Lisa Tanas, bakit yung kanyang, okay, I think dito ko natitignan. Bakit si Lisa Tanas, ang mga nagko-comment sa kanya ay mga trolls. Okay, tignan natin. Pupunta tayo dito sa troll account. Hindi, sa Iconic Claire Collective. Okay, doon tayo. Liza Tanas Marcos. Okay, tignan ko si Lisa Tanas Marcos, ha. For sure, yung mga 1 million follower ni Lisa Tanas ay mga trolls ito. Tignan natin, ha. Pumunta ako kay Lisa Tanas. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ilang beses ko na ipakita ito. Okay. Ito, yung kanya family mass of the third Sunday. Itong mga ulo na ito, hindi pa masunog ang mga puking ina. Okay, tignan natin yung comment. Okay, katulad dito. Si Loretta Navarro ang nag-comment. Not this one. Lovely to see the community come together in prayer. Okay, tignan natin to, ha. Chinese drama. Oh, yan. Yan ang nag-comment kay Lisa Tanas. Ayan, Tito Soto. Senator Robin Padilla, makinig kayo. Senator Marcoleta. Ayan, si Sanchay. Oh, yan, 34 followers. Kasi we talk about fighting trolls and fake news. Oh, sabi ng isa, through divine providence, we humbly request that the Almighty Father bestow chuchu-chuchu kay Lisa Tanas to, di ba? Si Stella Romeo Picar. Okay? Tignan nyo. Oh, yung mga nagko-comment, bulaklak. Okay? Yan yung mga post nila, mga na profile. Bulaklak. Pag tinignan mo, walang engagement. Another thing, Chinese cuisine. Tignan nyo, ha? Tignan mo yung mga nagko-comment. Chinese cuisine, Chinese movies. Nagko-comment to kay Bangag at saka kay Lisa Tanas. Tignan natin si Chinese cuisine. Ang sabi ni Chinese cuisine, a blessed way to prepare for the coming of Christ. Chuchuchucho. Pag tinignan mo si Chinese cuisine, 30 lang ang kanyang followers. Okay? Isa na lang. Hanap pa tayo ng isa. Ito, ang sabi dito, okay, tignan natin to. Ito, tignan nyo to, ha. Sabi ng isa, Alisa Faye, faith keeps us grounded this event. Yung kanilang mga comment, walang feelings, walang emotion. Kasi once na nagko-comment ka kasi, meron kang personal emotion dun sa particular subject or topic. Tingnan mo yan, ha. Yung Faye, saan na ba yung Faye na yun? Okay, here we go. Ang sabi niya, Faye. Alisa Faye. Ayan, nakita niyo yan? Alisa Faye. Titignan natin yan, ha? Tignan nyo. Yan. Puro mga trolls lahat. Diyan ginagastos ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ang pera ng bayan. Ito yung sinasabi ko. Mga bots. Yes. Egg Rolls 96. Okay? Mga bots. Kaya nga, nung ako inibitahan, gusto ko pumunta doon. Kasi nag-oo na ako, may Zoom na ako. Pero last minute nga, na-advisean ako ng lawyer ko na, wag ako pumunta. Pero just temporary lang naman. Sa mga susunod na hearing, pwede naman. Kasi mga kababayan, ang ginagawa kasi ngayon ng mga bangagan, okay? Ng mga bangagan at mga alpot. Alright? Tingnan ko lang tong message sa akin ng mga Team Alindog ko, sila Edwin Hamora, i-follow nyo yan, sila Roddy Dax, si Yumi, si Maui, si Channel 167, si Mike, ayan, yan sila. Salamat sa inyo mga palangga sa pagtatanggol sa akin, ha? You are the best. Okay. Ngayon, meron kasi pinapakalat, mga kababayan, ang una kasi nagpakalat dito, ito I think, ang unang nagpakalat kasi, okay, continuous binibining Marlica. Okay, ang una kasi nagpakalat dito, ayan, mayroong concerted effort at demolition job ang Bangag, 'di ba? At nakipag-partner sila sa Team Alpot. Okay? Ang sinasabi dito, hindi ko na napapangalanan,
yung nag-post ito kasi baka ma-follow nyo pa. So, forget about this idiot. Okay? Na sinasabi nitong Julul, sabi niya, sa puntong ito, tignan natin to, yung cue card. Okay? Andali i-ano ko na lang, i-edit ko muna para makita ko. Para makita nyo. Okay? Sabi ng idiot na pangalan nito na bangag. Okay? Nilagay yung mukha ko. Okay? Ito, nilagay yung mukha ko. Nakita nyo dyan? Nilagay lang nila yung mukha ko. Tapos, tignan nyo ha, nakalagay yung quote. Okay? Kung medyo mahina-hina ka, maniniwala ka. Pero tandaan nyo yung rules sa quotation. 'Di ba? Naka-quote. Okay, naka-quote yan, pero hindi naman nakalagay na sinabi ni Maharlika. Dapat yan, quote, then, dash, Maharlika. Pero dahil gusto nilang